po natin ang ating mga katabi. Kung na-miss nyo yan noong last Sunday at di nyo nakita, sabihin nyo, I miss you. Good morning! Yan, ang dami po nating bisita ngayon. Batiin po natin kasi kakatapos lang po ng ating National Convention ng Christ to the Philippines. Ibig sabihin po lahat po ng mga churches all over the Philippines ay pumunta po dito sa Manila. Particularly po sa Nagcarlan po sila 3 days na convention at marami pa pong mga churches dumating pa from other countries. So kaya salamat sa mga nag-serve, ang ating pong mga pastor nandun at yung mga lay leaders po natin sa First Gen, sina Ate Grace, Kuya Jay, si Ate Ni, sino pa? Si F at saka si Dang. Yan. At siyempre yung ating mga pastor. So, purihin ng Panginoon. At ngayon, let's welcome ang ating pong mga ibang distrito na nandito na bisita natin. From Vismin! Palakpakan naman po natin si Nana Raquel. Nako, sobrang salamat po. Batiin naman natin sila ng masigabong palakpakan. Yan. At syempre, meron tayo from Ilocano District. Nandito si Pastora Jing. Kung nakita niyo po, si Ate Jing nandito. At syempre, si Pastora. Grabe. And marami din po tayong bisita ngayon. Let's welcome them. Unang-una na po, invited po ni Pastora Minda, si Precious Jindy Maritado. Nandito po siya, isa po siyang kabataan. Mamaya papatayuin ko po kayo, ha? And then, si Adrian Joshua Kiasu. Tama? Ayan, kaway-kaway ka lang. Yan. Mamaya papatayuin ko kayo, ha. Si Daniel Jack Kiasu. Yan. Tama naman yung aking pronunciation, di sila nagagalit. Melvin Puyongan. From Benguet po sila. And also si Jinky Kiao, nasa likod. Nakakatuwa, nakita niya lang po yung natin, yung karatula natin. Kaya po, nandito siya ngayon. Pwede po ba kayong tumayo? Kasi may special welcome po kami dito. Tayo po kayo, yung mga bisita po natin. Sama na nating i-welcome yung ating mga galing ng iba-ibang district. So, SBC Church, let's give the warm welcome to our guest for today. Welcome! Welcome, welcome. Sige po, thank you so much for standing up. Welcome po sa church. So, ngayon po ay 7th Sunday po ng amin pong preaching series. So, ito po ay ginawa po namin for 2 months. Pero don't worry kasi makaka-relate pa rin po kayo for the 7th week ngayon. So, 7th week ng ating Lead Well na series. Ako po personally nabibless po sa atin pong series. Kayo din ba? Yes. Bakit po? Kasi very practical po yung ating series ngayon. Nung first week, diniscuss po ni Pastora Nina that we are all called to serve. Yung strength ni Lord ay enough. Kung ikaw ay tatawagin ng Panginoon at ikaw ay tinawag ng Panginoon, huwag kang matakot. Kasi yung strength ni God is enough sa calling niya sa iyo. And nung second Sunday po ng April, diniscuss naman po ni Pastor Norden yung prayer. Very practical for our Christian walk. Tapos diniscuss ni Sister Ni yung overseer, criteria of overseer and deacons. And diniscuss ko naman po that we are all ministers. We have to focus on feeding ourselves spiritually, attached to godliness, instruct and train, and also hindi tayo papahinder sa anumang kahinaan na parang kahinaan na meron tayo. And this month ng May, diniscuss din po ni Sister Ni yung how do we treat yung mga kapatiran po natin, yung mga nakakatandang babae, nakakatandang lalaki, and mga kabataan. And also last week, Pastor Norden discussed about godliness with contentment, the dealing about greediness. So, napakaganda. And this week, we will discuss about fighting the good fight of faith. Sa 1 Timothy chapter 6, verses
12 to 21. So si Paul po, dun sa kanyang mga writings, dun sa mga letters po niya, mahilig po siyang gumamit ng mga metaphors or yung paghahalintulad. So in this passage, ginamit niya po yung metaphor na battle kasi may fighting. Pero it's not the fighting na bunong braso, bugbugan na battle, kundi yung race, the battle of athletes. Kaya yung kinanta natin kanina, di ba? Forgetting what lies behind, tapusin natin yung race. So that's the battle na sinasabi ni Paul dito. Finishing the race. Run the race well. Ito po yung sinasabi ni Paul. Fight the good fight of faith. Yung study po natin sa mga previous preaching na preach po sa atin, in-emphasize kay Timothy ni Paul na let's fight against false teaching. Kasi marami po talaga rampant ang false teaching sa church ng Ephesus. Kaya po yun yung mensahe niya, isa sa mga message niya na ipaglaban, false teaching, ungodliness, greed, idleness, and many more. So interestingly po, di ba, binigay ko po yung background ni Timothy. Si Timothy po ay tinawag ng Diyos kahit sa kanyang kabataan, ay nasa posisyon na siya na very noble at talagang nagli-lead siya ng maraming tao at despite ng kanyang kabataan. At nasabi ko rin po na ang tatay ni Timothy is Greek, ang nanay niya is Jew, at ang lola niya ay Jew. So they are believers. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, napakagandang passage na makikita natin bakit sa kabataan ni Timothy ay napagkatiwalaan na siya ng ganong posisyon. Dahil pala dito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 and 15, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learn it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Meaning, kahit hindi pa po na-expose si Jesus Christ sa ministry niya, si Timothy ay talagang inalagaan na ng kanyang nanay at ng kanyang lola na maging malalim sa salita ng Diyos. Sabi dyan, from infancy, you have known the Holy Scripture. So, yung influence ng kanyang nanay at influence ng kanyang lola, tinitrain na siya sa mga spiritual disciplines. Kaya naman, nung tinawag siya ng Panginoon, nung tinawag si Timothy ng Panginoon sa pamamagitan ni Paul, his spiritual father, prepared na si Timothy, ready na to obey. So, sabi nga po dun sa Proverbs 22 verse 6, di ba? Napaka-truthful ng salita na ito sa buhay ni Timothy. Train a child in a way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Amen? Sa story pa lang po ni Timothy, as a young servant of God, napakalaki na po ng ating matututunan. Tayong mga magulang, parents, we have a big role sa future calling ng ating mga anak. Ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Huwag na po nating hintayin na lumaki sila para doon natin i-train. Kasi mga bata pa sila. Hindi po totoo yan. Baka po pag ginawa natin yon, it's too late. Huwag po natin antayin ang kanilang paglaki para i-train natin sila. Sabi po sa binasa natin, from infancy, you have known the Holy Scripture. Bata pa lang, huwag nating iasa sa gadget ang kanilang pagkatuto at ituro na natin ang Biblia sa kanila. Marami pong mga Bible stories, pagtiyagaan po natin, isubo natin ang salita ng Diyos sa kanila. Bantayan po natin ang mga pinapanood po nila. Iiwas po natin sila sa mga ino-offer ng mundong ito. Let us train them in God's Word at sa church. Meron po tayong Sunday School na nag-e-effort po talaga yung ministry ng Sunday School na pinapangunahan po ni Sister Grace.
yung mga bata, di ba, minsan ayaw nilang umakyat. Samahan po natin sila. Ganyan po yung ginagawa namin noon kay Lee, nung bata siya, ayaw niya mag-Sunday school. Pero pinipilit namin kasi alam namin that's the feeding of the Word of God para sa kanya. And now he is old, serving God. Ipilit natin, samahan natin until they find friends and feel at home sa Sunday school. And also, it's a challenge also sa atin na gandahan natin yung facilities natin sa ating pong Sunday school sa taas para lalong convenient po sa ating mga kabataan. Para pag tinawag sila ng Panginoon, ready sila. Kasi pag matanda na po at doon natin hintayin, baka it's too late. It might be too late. They have their own set of wants and their goals. And ang nakakalungkot, hindi yon ang pagsunod sa Panginoon at hindi ang paglilingkod sa Panginoon. Tama? But do not be discouraged. Kung ikaw ngayon ay nasa posisyon na yung mga anak mo ay hindi naglilingkod sa Panginoon, pinipilit mo pang mag-Sunday service, huwag kang ma-discourage. Keep praying. God sees your heart and your sincerity sa kagustuhan mo na maglingkod ang anak mo sa Panginoon. Just keep on desiring na ang buong pamilya mo ay maglingkod sa Panginoon. Yan ay para sa mga parents at sa mga kabataan naman. Let us be open, like Timothy. Maging obedient tayo. Pag pinipilit tayo ng ating mga magulang, gumising ng maaga, church na, huwag tayong magpatumpik-tumpik. Let us be like sponge. Ina-absorb natin yung binibigay sa atin para tayo maging malapit sa Panginoon. At the end of the day, what will last is our love and service for God. Yes, maganda po that we give value to our career, yung achievement natin, yung credentials natin, maganda po yan. Tama po yan. Pero let us all do this for the glory of God. And it doesn't end there. Yung success natin sa achievement natin, hindi doon nag-i-stop yon. Let us be reminded na whatever we do, sabi po ng 1 Corinthians 10:13, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Let us not compromise our spiritual disciplines, mga young people, mga young professionals. Dahil sa business natin, wag po nating ipagpalit yung mga spiritual disciplines natin, yung Bible reading natin, yung prayer life natin, yung D-group natin, our personal evangelism. Para po, maging sensitive tayo pag tinawag na tayo ng Panginoon katulad ni Timothy, ready to obey the Lord. Sabi nga, wag ka ring mag-hesitate. Kasi sabi nga ni Pastora Nina, di ba, pag tinawag ka ni Lord, sapat yung strength niya para ma-fulfill mo yung calling ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. And as we continue sa passage po natin, let us pray and let us dedicate ourselves as we listen to the Word of God. Father, salamat po for this reminder. Nakaka-bless ang buhay ni Timothy, kung paano po siya nag-obey sa calling niya. At yun po, O Diyos, sa kabataan pa lamang, O Diyos, ay binigyan niya na ng kahalagahan ang mga salita mo, O Diyos. Bunga ng kanyang obedience sa mga turo ng kanyang mga magulang at ng kanyang apo, ng kanyang lola, Panginoon. Salamat po, O Diyos, bilang apo ay naging obedient siya sa kanyang lola at sa kanyang nanay, Panginoon. Lord, pabayaan niyo po, O Diyos, na maging inspirasyon to sa amin, mga kabataan at mga magulang, na gamitin niyo po kaming lahat instrumento para lumago kami sa pananampalataya at pag-obey sa inyo. Salamat sa iyong mga salita na amin pong pagsasalu-saluhan ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, at umuwi kami, O Diyos, ng may pagpapala na nagmumula sa inyo. We thank you and we bless you, O God, as we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Let us read our text for today in 1 Timothy chapter 6, verses 12 to 21. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses, in the sight of God who gives life to everything, and of Christ Jesus,
who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings and the Lord of lords, who alone is immortal and who lives in an unapproachable light, whom no one has seen or can see. To Him be honor and might forever. Amen. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure from themselves as a firm foundation for the coming age, so that they take hold of the life that is truly life. Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have professed, and in so doing have departed from the faith. Grace be with you all. Pwede po ba nating basahin lahat, sabay-sabay, sa Tagalog? 1, 2, 3, go. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa presensya ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harap ni Poncio Pilato. Inuutusan kitang sundin mong mabuti ang mga inuutos sa iyo para walang masabi laban sa iyo. Gawin mo itong hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, ihahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakikita o maaring makita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay sa ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Timoteo, ingatan mo ang mga aral na ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang usap-usapan na ipinapalagay na iba ng karunungan, pero sumasalungat sa itinuturo natin. Dahil sa ganyang pagmamarunong ng ilan, naligaw tuloy sila sa pananampalataya. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So another bilin po ito ni Paul kay Timothy. Sa passage po na ito, I have 3 points na i-emphasize on this passage. Number 1, fight like Jesus fought. Sa verses 12 to 16. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your confession in the presence of many witnesses, in the sight of God, who gives life to everything, and of Jesus Christ, or Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made the confession, good confession. So makikita po natin dyan sa verse na yan kung paano po pinaglaban ng Panginoong Hesukristo yung kanyang calling, yung kanyang mission na binigay ng Ama na nasa langit sa kanya. As mentioned, yung fighting na ginagawa po dyan is a battle. Hindi yung suntukan, hindi yung bunong braso, hindi yung bugbugan, kundi the race. Kinakailangan po nating i-finish. Live the eternal life to which you were called. And yung good fight of faith na sinasabi po dyan is the Christian faith. Yung ating pong pinapanampalatayanan. Yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus na tayo po ay makasalanan, na nangangailangan ng kaligtasan, na nakamit po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo dahil siya ay na ipinanganak
namatay at nabuhay para sa ating mga kasalanan. At yung great witnesses na sinabi po dyan ni Paul, emphasizing on our Lord Jesus Christ. Kung maalala nyo po kung paano siya, bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo, dumaan muna siya sa trial, sa harapan po ng high priest, at sa harapan ng mga saserdote, at sa harapan ni Pontius Pilate, which is the pinaka-powerful person doon nung time ni Jesus Christ nung siya ay mamamatay. Diba? Sinabi pa nga ni Pontius Pilate sa kanya, "Did you not know that I have the power to free you or to put you to death?" Pero ang sagot ni Jesus Christ, yung power mo, hindi yan galing sa'yo. Merong nagbigay lang sa'yo niyan. So Jesus Christ endure everything. Yan yung bilin ni Paul kay Timothy. Fight like Jesus fought. Even up to the death. Even hanggang sa kamatayan. And true enough, kung i-research nyo po, si Timothy ay namatay in preaching the gospel. At ang kanyang kamatayan ay dahil po, ay namatay po siya by stoning to death because of preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. Pinagbabawalan siyang mag-preach, pero tinuloy pa rin niya, kaya hinatulan siya mamatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya hanggang kamatayan. So that's how Timothy obeyed yung instruction sa kanya, just like our Lord Jesus Christ, even to our death, even to the death of our Lord Jesus Christ. And ngayon ang tanong, how we fighting our faith, mga kapatid? Buti na lang nga, we are not in the country na bawal ang ating pananampalataya. Paano natin dinedefend ang pananampalataya natin na may pag-ibig? We are not in a persecuted country. Praise God, kasi we are not restricted to practice our Christian practices and our Christian gestures. Pero paano natin madidefend ang ating pananampalataya? Kumusta tayo bilang mga kapitbahay? Kumusta tayo bilang mga empleyado? Kumusta tayo bilang mga magulang sa ating mga anak? Kumusta tayo bilang mga asawa? At kumusta tayo bilang mga negosyante o bilang mga estudyante? We are defending our Christian faith with our walk and with our lives. Ang testimony natin, ang patotoo natin, ang pinakamatibay na defense po natin sa ating Christian faith. Dito natin napapakita na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin at buhay si Jesus sa buhay natin. Sabi po ng verse 14, makikita nyo po dyan, na napaka-strict ni Paul. I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ. Parang yung komando no, na without spot or blame, parang napaka-imposible na maging spotless tayo. Pero ni-remind or kinumand ni Paul yan kay Timothy, ibig sabihin, posible yan. Hindi man natin alam kung paano tayo magiging spotless and blameless. Pero through the power of the Holy Spirit, i-desire lang natin at i-decide lang natin na ang buhay natin ay maging kaluguran at ito ay best proof na we are fighting our Christian faith sa ating mga kapitbahay, sa ating kung saan man tayo nakikipagtungo. So, let's give honor and glory sa pamamagitan ng ating buhay. Let's give honor and glory to our God. Dahil pag yan ang ginagawa natin, we are giving Jesus, who is worthy to receive all the honor and might forever. So unang-una po, fight like Jesus fought. And number 2, verses 17 to 19, fight for what is truly life. Sabi po dyan in 17 and 19, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous, and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves
as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So kung mababasa po natin yung verse na yan, wala pong sinabi si Paul na masama ang maging mayaman. Hindi niya po kinondem ang mayayaman. At hindi niya rin sinabing huminto kayong magpayaman. But instead, sabi niya sa verse 17, God richly provides us with everything for our enjoyment. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng lahat ng bagay para sa ikasisiya natin. Sabi sa Tagalog, sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikakasiya natin. If we will just stop and think, God wants us to have everything for our enjoyment. Paano tayo magkakaroon ng everything kung sa atin pa lang ay tinatanggap na natin na kulang na kulang? We are satisfied na kulang. Diba? Pag you have everything, mayaman ka. Pag sobra-sobra sa pangangailangan mo, kaya mong maging generous. Alam niyo po bakit ko po sinasabi yan? Kasi minsan tayo po mismo ayaw nating mag-enjoy. Parang feeling natin na kalooban ng Diyos, ng kalagayan natin ay nagkukulang tayo. Hindi po natin maipanalangin yung mga bagay na kinakikiligan natin. Habang nga po minimeditate ko po ito, talagang bigla ako naalala, parang yung kinakikiligan mo, parang bigla po akong napaalalahanan na gusto kong makita yung Northern Lights, yung alam niyo, yan, Aurora Borealis. Nakikita po yan sa Europe. Madalang po yang lumabas. Pero ngayon kasi ang daming post na lumalabas siya ngayon. So makikita yan sa Netherlands, sa Norway, basta sa Europe area. Sabi ko, Lord, gusto ko pong makita yung Northern Lights. Yung mga bagay na kinakikiligan mo. At tapos habang sinasabi ko yun kay Lord, hindi mo pa nga nakikita yung Jerusalem, hindi mo pa nga nakikita yung Israel. Bigla ko, ay oo Lord, gusto ko po rin makapunta sa Israel at gusto ko po makita kung saan ka napako, saan ka dumaan, saan ka lumakad. So sobrang po ako na encourage ako at whatever we want ay pwede nating hilingin sa Panginoon yan. But we have principle on that, di ba? Meron namang principle yan. Sabi ng verse na yan ay, everything that for our enjoyment, gusto ng Panginoon sa atin yan. The principle is, di ba, let's be diligent. Yung diligent, sa Tagalog, di ba, kasipagan, kasigasigan, at pagsisikap. Magsikap tayo, maging masipag, maging masikap, at maging masigasid, and you will see God's blessing. And you will see whatever you desire ay ipagkakaloob ng Panginoon. The problem is, pag yumaman na, nagiging mayabang. Kaya ni-remind ni Paul yun. Maaring the church in Ephesus ay mayayaman sila. Kaya ni-remind ni Paul si Timothy na i-remind mo, command mo yung mayayaman na wag silang maging mayabang. So clarify ko lang po yung pagiging mayabang. Hindi po pagiging mayabang yung, syempre ngayon, di ba, sa social media, when we post our new house, new car, or nakapunta ka sa ibang lugar, hindi po yun kayabangan. Minsan, di ba, ako kinucoach ako dyan You are just being thankful, sobrang saya mo, hindi mo lang makontain yung pasasalamat mo sa Lord, kaya nababanggit mo siya, pero hindi ka nagyayabang. So huwag kang mapigilan sa pagsabi ng mga pagpapala ng Panginoon kasi hindi yung pagyayabang. Kailan nagiging mayabang? Pag iniisip mo na higit ka sa iba. Pag sinabi mo ay meron ako nito pero siya wala. When you think others less than you are. Pag iniisip mong higit ka sa iba, yun na po yung kayabangan. O kaya sinasabi mo, kawawa naman sila at hindi sila nag-i-enjoy. At ang worst na kayabangan ay yung when you judge others dahil wala sila ng meron ka. That is the arrogance na sinasabi ng
ng reminder ni Paul. Kasi pag ganyan na po yung pagiging arrogant ka na, nagre-rely ka na sa kayamanan mo. Nakalimutan mo na yung yaman na yan, temporary lang yan, at hindi mo yan madadala sa langit. Very unstable, sabi ng Bible. Being wealthy is not everything. That is not the fighting na sinasabi dyan. The true fighting na sinasabi dyan is, the true life na sinasabi dyan is yung the riches in heaven. Being rich in heaven, not just rich on earth. Sabi po, true life is you have God's provision. If God willing na ikaw ay maging mayaman, it doesn't stop there. You are to do good. You are to be rich in good deeds, generous and willing to share. That is the truly life that Paul is mentioning. That is the life that is firmly founded in our Lord Jesus Christ. Sabi dyan sa mga mayayaman, maaring hindi ka pa mayaman, pero tandaan mo na ito. What is the truly life na sinasabi dyan? Being rich in heaven, not just on earth. Paano yon? Being humble, not arrogant, putting hope in God, being rich in good deeds, and being generous and willing to share. If mapapansin nyo po, I put there, the truly life is being rich in heaven, not just on earth. Kasi naniniwala ako, hindi kalooban ni Lord na tayo ay nagkukulang. Kailangan tanggapin natin yan, na may ginugusto tayo, ano man yan, pero pag hindi natin nakakamit, baka meron lang itinuturo ang Panginoon sa atin. Pag ikaw ay nagkukulang ngayon, at ikaw ay may ginugusto na noble naman, pero hindi mo nakakamit, huwag kang mag-settle. Huwag mong pigilan ang sarili mong mangarap, kasi ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos. Ang Diyos natin ay El Shaddai. Hindi siya El Chipo, sabi nga ni Pastor Gentesen. Hindi siya cheap God. He is El Shaddai God. But first, check your heart. Do you love God more than anything else? More than anything that you can possess in this world? Dapat siya ang nangunguna sa atin. At sure tayo, check natin yung diligence natin, yung kasipagan natin, na pagsisikap natin, kung bakit hindi natin nakakamtan yung mga gusto natin. Then hold on to that truly life na sinasabi ng verse na yan. And that is to be rich in heaven. So that's the second point. Fight for what is truly life. And last point, fight not to lose faith in verses 20 to 21. Timothy, guard what has been entrusted to you. Turn away from godless chatter and opposing ideas that is falsely called knowledge, which some have professed, and in so doing have departed from faith, from the faith. Grace be with you all. So, sa Tagalog, Timoteo, ingatan mo ang mga aral na ipinagkakatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga walang kabulang usap-usapan na ipinapalagay ng iba na karunungan, pero sumasalungat sa itinuturo natin. Dahil sa ganyang pagmamarunong ng ilan, naligaw tuloy sila sa pananampalataya. Pagpalaing ka nawa ng Diyos. Guard po ang ginamit. Word na guard ang ginamit ni Paul. Guard what has been entrusted to you. Guarding the true doctrine. Ano ba yung ginaguard niya? Is the true doctrine of Christian faith. Remember, yung focus po ni Paul sa writing niya is because of the combating against false teachings. During that time po ay yung false teaching po na rampant during that time is the Gnosticism. Yung mga Gnostic po, they believe that salvation could be achieved through knowledge. Maliligtas ka sa pamamagitan ng karunungan, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ganyan po yung mga words ni Paul, kasi marami po doon sa paligid na kailangan marunong ka
kailangan marami kang knowledge para maligtas ka. But it is against the Christian faith that you are saved because of faith in the Lord Jesus Christ. How can we lose our faith? Paano natin maaalis ang ating pananampalataya? By turning away from our Christian faith. Paano to posibleng mangyari? Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, maraming matatalino. Maraming nag-e-explore. Parang nakukulangan sila sa mga katuruan natin. Kaya tuloy, nagsisik pa sila ng so-called knowledge. Nakakalungkot po ngayon sa kapanahunan natin. Sa school nga po ni Lee, si Lee po yung anak namin, is second year college. Nag-aaral po siya ng communication, major po niya yan. At ang minor niya po is theology sa Christian school sa Messiah College. Meron po silang seminar last month, ang topic nila, nabanggit na to ni Pastor Norden, deconstruction. Kasi po rampant ngayon yung mga daming teachings. Meron nga pong malaking church, alam niyo po ba? Ang teaching nila ngayon, hindi na sila naniniwala sa Old Testament. They don't quote Old Testament. Irrelevant na raw ang Old Testament. At bawal sa kanilang mag-hallelujah sa church nila. Kanina nga po nung nagpo-praise and worship, di ba? Ang tagal, puro hallelujah lang naririnig natin. Sabi ko kay Lord, Lord, parang hindi ko kakayanin na hindi banggitin ang hallelujah sa loob ng church. So, meron ng ganun. Tapos, bawal banggitin yung mga Hebrew word, Hebrew name ni Jesus, ni Lord, ni Yahweh. Bawal ang Yahweh, bawal ang Jehovah Jireh, Jehovah Chidkenu, Jehovah Rapha. Bawal po yung banggitin sa church nila. Those are because of so much seeking of knowledge. Sa paghahanap ng karunungan, napapalayo na sa ating pananampalataya sa Panginoon. Let us be careful sa atin po. Let us be careful if we find or we feel na kulang yung feeding sa loob ng church at naghahanap ka pa ng feeding sa iba. Let's just be careful. Careful tayo sa mga pina-follow natin. Baka ma-emerge po tayo sa mga false teaching. At baka ma-entice na po tayo at di natin namamalayan, we are departing from our faith. The truth is, napakasimple lang naman ni God. Hindi po talaga natin mag-grasp fully si God. God nga siya, di ba? Hindi natin siya mag-grasp fully. Hindi siya complicated God. Yung Christian faith nga natin, kaya marami din pong hindi naniniwala at hindi ina-accept, kasi napakasimple ng Christian faith. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, na si Jesus ay pinanganak, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay nabuhay na muli, kaya siya namatay dahil sa ating kasalanan, at siya ay nabuhay na muli, at siya ngayon ang ating Diyos, God, our Savior and Lord. That's how simple Christian faith is. So, let us fight not to lose our faith. Paano po tayo ma-assured not to lose our faith? Sabi po ng Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Let us take time in studying God's word, and nothing beats, wala pong makakatalo sa personal time po natin na ini-spend po natin sa salita ng Diyos. Sa Friday, we have Bible study. Let us join Bible study para po tayo ay natututo. If we are following Bible preachers, take time. Pa-check po natin kay Pastora Nina. Baka po may pina-follow tayo na false teaching na ang tinuturo. Para po sure tayo, i-follow nyo po si Pastor Shin sa IGM YouTube. Sigurado po tayo na hindi po tayo maliligaw sa ating pananampalataya. So those are my point, yung fighting the good fight of faith na sinasabi ni Paul. Una, fight like Jesus fought. Pangalawa, fight for what is truly life. Fight not to lose faith. Mga kapatid, our Christian walk takes effort. We have to fight for our Christian faith. Especially po sa mga panahon ngayon,
there are a lot of things going on. Sobrang daming distractions. Ang dami pong kumukuha ng focus natin. Nandyan ang FB, nandyan ang TikTok, nandyan ang Netflix, nandyan ang YouTube, nandyan ang Disney, and so on and so forth. Let us spend time building our relationship with God. That is the fighting na ginagawa po natin. Nilalabanan po natin ang mga lure, yung mga patibong ng kaaway, at yung mga lure, the lure of comfort. It's not true. Hindi po pinangako ng Panginoon na komportable ang Christian life. There are a lot of battles na gagamitin natin. So let's not be lured by comfort. The lure of easy, the lure of relax. Let us fight the good fight of faith. Amen? So let us all pray. Father God in heaven, thank you so much na ikaw po mismo, Panginoong Jesucristo, ang nag-set ng example how you have fought your mission, O Lord God, in saving the whole world, saving us, O Lord God. Kaya po, Lord, tulungan mo kami, O God, na lagi ka naming alalahanin, O Diyos, that you endure everything, O Lord God, and we will also endure dahil kasama ka po namin. And Lord, allow us to fight what is truly life, O God. That everything in this world, O God, will never last, O Lord God. And what is lasting, O Lord God, is our service, our love, our ministry for your glory and honor, O God. Lahat ng paglilingkod namin sa inyo. Lahat ng pagmamahal namin sa inyo. Kaya po, Lord, lagi kaming mapaalalahanan yan. And Lord, tulungan mo kami, O God, na ipaglaban ang aming pananampalataya sa inyo, O God. Lord, as we spend time with our prayer time, aming Bible reading, ang aming fellowship sa mga kapatiran, sa aming mga pagpunta every Sunday sa church, O Lord God, these are gestures of our fighting with our Christian faith. Kaya po, Lord, salamat na kasama ka namin sa lahat ng battle na ito. Sa aming pagtakbo, Panginoon, kasama ka namin. And we will finish the race kasi faithful ka, Panginoon. You will be faithful. You who started the good things in each and every one of us. Salamat po, Panginoon. We honor, glorify, and praise you, O Lord God. Salamat, O Lord, sa pagmamahal na patuloy niyong inilalagay sa aming mga puso. Lord, you have said in your word, the love of God has been shed abroad in our heart through the power of the Holy Spirit. Kaya, Lord, hindi mawawala ang pag-ibig namin sa inyo dahil ikaw mismo ang naglalagay ng pag-ibig na yan sa aming mga puso. Salamat po, dakilang Diyos. We love you, our God. We love you, Lord Jesus Christ. We love you, our Father. Thank you, Lord God. This we all pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.